karaniwang sundalong Ruso na ipinapadala sa unahan ay nabubuhay na lang ng 20 minuto. Ang katotohanan yan ay palaging nagpapamangha sa akin tuwing naiisip ko ito. Binalo ng mga drone ng Ukraine ang buong larangan ng labanan. At ang mismong pressure na yan ang dahilan kung bakit hayagang nagbababala ang mga Russian war blogger na maaaring ilang linggo na lang ay umatake na ang Ukraine sa Crimea. Mga isang linggo na ang nakalipas, may isang bagay na nakakuha ng aking pansin. Biglang nagsimulang magpakalat ang Russia ng halos 2 dosenang bangka sa paligid ng Crimea. Bakit? Dahil kumbinsido silang may binabalak ang Ukraine. Paulit-ulit na nakikita ng kanilang mga scout ang mas maraming aktibidad ng Ukraine sa laot. At naging mas malaki pa ito nang si Igor Girkin, isa sa mga pinakamaingay na boses doon. Parang kinumpirma na rin ito mula sa kanyang selda sa kulungan. Sigurado akong naalala ng ilan sa inyo si Igor Girkin. Siya ang taong tumulong magsimula ng kaguluhan noong 2014 sa Donbas at Crimea. Siya rin ang responsable sa pagpapabagsak ng eroplanong sibilyan. At ngayon, nakakulong na siya dahil sa labis na pagpuna sa Kremlin. Pero kahit siya, nakikita na niya ang mga palatandaan ng paparating na pangyayari. Ayon sa kanya, winawasak ng mga drone ng Ukraine ang mga posisyon ng Russia sa timog. Hinihiwalay ang mga unit sa isa't isa. At lalong pinapalala ng kakulangan sa gasolina ang sitwasyon. Kaya iniisip niyang baka may maliit na pagkakataon ang Ukraine marahil ilang linggo lang para subukan ang isang malaking hakbang. At ang dahilan kung bakit may ganoong pagkakataon ay dahil mabilis na nauubos ng Russia ang kanilang mga tao. Mula sa pagdating ng mga bagong recruit hanggang sa itapon sila sa labanan, ang karaniwang panahon ay 10 araw hanggang 3 linggo lang. At kapag nakarating na talaga sila sa unahan ng labanan, karamihan ay tumatagal lang ng 20 hanggang 35 minuto. Yun na yon. Kaya nga raw, sa bawat isang casualty ng Ukraine, 8 ang casualty ng Russia. Nakakagulat ang mga numerong yan. At dahil dyan, naglalabas na ng malaking pera ang Kremlin para solusyonan ang problema. Nag-aalok sila ng malalaking bonus hanggang $80,000 at mga benepisyo. Pero hindi pa rin ito lubos na gumagana. Nakikita ng mga tao ang mga pag-atake ng drone at napagtatanto nilang parang sentensya na ito ng kamatayan. Isang pagkakamali lang, tapos na. Kahit si Putin ay napilitan ng magsalita tungkol dito. Sinabi niya na ang mga pag-atake sa mga refinery ay puro information warfare lang at walang tunay na epekto sa mga labanan sa harapan. Ayon sa kanya, ayos lang ang lahat, pero binabatikos ng mga Ruso ang kanyang pahayag sa kaliwatanan. Kung gusto mong makarinig pa ng balita tungkol kay Putin na pumapalpak sa digmaang ito, mag-subscribe ka